highest praises, mga kapatid. Ngayong araw na ito, mga kapatid, malaya ang magpuri sa aming mahal na Panginoon. Malaya ang sabihin ko ano yung nasa loob ng puso mo, mga kapatid. Just open our hearts, mga kapatid. Yayakapin tayo ng open arms ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah!
This is the word to me. More than this world will be. That is the word to me. Hallelujah. I sing and thanks to me. Almighty God, thank you, Lord, hallelujah, for your goodness, Panginoon, Lord. No needs to complain, Panginoon, but we give thanks to you, Lord, always, all the time, in our life, O Panginoon, Lord. Hallelujah, hallelujah, salamat po, Panginoon, Ama. In Jesus' name, tayo po, lalaki po sa magbigay ng greetings sa ating pong birthday celebrant ngayong June. Salamat po sa mga birthday celebrant ngayon, mga June. Ngayon po, ang kapatid ni Mrs. si Sister Tita Batistas ay kanyang birthday celebration. Happy birthday pala, Sister Tita. Praise God. Masaya, happy birthday, Sister Tita Batistas. Ngayong birthday niya, Linggo. Praise God. Hindi ko alam kung meron siyang pa-celebrate sa birthday niyo. Ngayon po, complete healing kay Grisel Pihoto. May ubo at sipon. Sumusumpong ang kanyang mga paa sa hirap sa paglakad. Sige, ating pong ipag-pray sa Panginoon ito. Let us pray. Praise God, hallelujah, hallelujah. Let us pray pa sa ating mga kamay sa Panginoon, Almighty God and my Father. Thank you, Lord, for your goodness and mercy. Lord, pagalingin mo, Panginoon, si Grisel Pihoto na may ubo at saka may sipon. Lisanin mo ang ubo, lisan mo ang sipon. Sinusumpong daw siya sa kanyang hirap sa paglalakad po, Panginoon. Lord, pagalingin mo siya na makalakad siya ng normal sa tulong niyo po, Ama, Panginoon. Oh, hallelujah, by your stripe there is healing. By your blood there is healing. By your blood there is power. By your blood, hallelujah, there is, hallelujah, deliverance. O God, in the name of Jesus Christ, Lord, let your healing po, Panginoon, kay Grisel Pihoto, in Jesus' name. Ganun rin sa birthday celebrant ngayon, kay Sister Tita Batistas. O bless her, Panginoon, Lord, with the power of the Holy Spirit. Give her, Panginoon, a birthday, Panginoon, give, Panginoon, upon her life. O God, hallelujah, in Jesus' name. Ganun rin sa mga celebrate ng birthday ngayon po ng John, Panginoon. Salamat po, Ama, Panginoon. Wala po sabi sa pangalan ng Jesus. Hallelujah. Salamat kami sa iyo, Ama. In Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. At tayo po, ganang ko na po sa pagpahayag ng salita ng Panginoon. Okay, at ang ating pong topic ko ngayon ay tungkol po sa anointing. Lahat mo sabing anointing. Okay, at mamaya mag-anointing tayo. Dahil anointing ang ating topic ngayon. So, praise God, sabi po sa Exodus chapter 40 verse 9, thou shalt take the anointing oil and anoint the tabernacle and all that is therein, and shall hallow it, and all that is thereof, and it shall be holy. Praise God, let us pray. Lord, hallelujah, anoint Panginoon, the oil, Panginoon, Lord, bless Panginoon, and anoint sa kanila, Panginoon, ng kapatiran, Panginoon. Let your healing flow to everyone in the name of Jesus Christ. Anoint Panginoon, Lord, the tabernacle, anoint Panginoon, the vessel, anoint everyone, Panginoon, to be holy, Panginoon. In Jesus' name. Let the power of the Holy Spirit, Panginoon, bless to everyone. Halisin mga sa kabalan lang
in Jesus' name. By the power of the Holy Spirit in Jesus' name. Anoint our servant, Panginoon, in Jesus' name. Let us say, thank you, Jesus. Hallelujah. Sa mga has the Lord. Amen. Amen and amen. Praise God. Nakakawa po tayo. Puri ng Panginoon. Salamat po sa Panginoon na naririto po tayo at ang ating paksa ngayon ang anointing. Ano ba ang kahalaga ng anointing? Anointing is pagtunas o pagbabasbas ng anumang bagay, ganun rin po sa mga pinirang ng Panginoon, binabasbasan ng Panginoon, binunasan ng Panginoon para magiging karapat-dapat sa tungkulin na inaatang ng Panginoon. Ang sabi dito sa salin ng Tagalog, pagkatapos kunin mo ang langis na pangalaga at buhusan mo ito ng buong pulda at ang lahat ng gamitan doon upang maging sagrado. Ganun din ang gawin mo sa lahat na kagamitan doon upang maging banal. Praise God. Ang kagamitan ay maging banal, ang mga tao ay maging banal kapag inuunasan ng Panginoon, ina-anoint ng Panginoon ang anumang bagay. So bago gawinitin ang anumang bagay ay binabasbasan, nadalangin sa Panginoon na magiging karapat-dapat po sa Kanya. So ang anointing ay mahalaga po. Ang sabi, the anointing is the supernatural power. The anointing is the supernatural power. Ang pagpupunas o pagkakalaga ay iyak ang makapangyarihan na hindi natural po na gawain dahil po ay isa supernatural. Pag super, ibig sabihin ay hindi po karaniwan. Sabi po sa Isaiah chapter 10 verse 27, and it shall come to pass in the days, pagkatapos na ng araw na iyon, that his burden shall be taken away from off thy shoulder. Ang kanilang bigat, ang kanilang kasanan ay alisin po sa kanila. And his yoke from off thy neck, kahit ang kanyang yugo at ang kanyang pamatok ay alisin po. And the yoke shall be destroyed because of the anointing. Ang mga pamatok, ang mga kabigatan, ang mga kahirapan, anumang mga kasanin sa buhay ay kaya pong lisan ng Diyos, kaya pong alisin ng Diyos, kaya pong wasakin yan sa pamagitan ng anointing ng Panginoon, sa pamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon. Kaya kailangan natin ng anointing ng Panginoon, kailangan ng ang Espiritu ng Panginoon upang tayo po ay mapamalaya sa kalikala ng Diablo, sa kalikala ng kaaway. Amen. Purihin natin ang ating Panginoon. Kapag ko kanina ng isang kapatid natin na isang sundalo ay marami siyang mga alalahanin ng bagabag sa kanyang buhay na siya ay na-depressed o na siya po ay na-tortured at yan ang mga udyok ng kaaway na makaamok o makababaril, magpakatay. Dahil po ang tandaan natin, ang Diablo ay hindi po siya nanahimik, gusto niya ipakatay. Di ba sabi sa John chapter 10 verse 10, John chapter 10 verse 10, the thief cometh to steal, to kill, and to destroy. Si Satanas ay pumunta upang magnakaw, upang magpatay at magsira ng buhay. Kaya kailangan natin na anointing ng Panginoon. Kailangan natin ng pulos ng Panginoon. Kailangan natin ng kapangyarihan ng Panginoon. Kailangan natin ng Espiritu ng Diyos para po tayo magpalaya, maalis ang bigat at bigas ang anumang mga yugo, anumang mga pagkahigat at anumang mga bagay na nagbigay ng kadustahan at kahirapan o kabagabagan sa buhay ng isang tao. Ini sa the anointing. Ang sabi ko sa Greek word na ang anointing o sabi niya, it is karo o charisma. Diyan nagsimula sa charismatic o charisma o chrism. It's used for sacred anointing from which we get the word Christ. So kapag
Kristo ay inanuin siya. Kaya tinawag na sa Greek word ay Christos. So, tayo ay tinawag tayong Christian when we are baptized. If we are anointed by God, we are baptized in the power of the Holy Spirit, the power of the Word of God, the power of the name of Jesus Christ, are submerged and planted in immersion in the water, and you will receive the Holy Ghost, and you will call Christian. So, kapag tinawag ka ng Christian, i-anoint ka ng Panginoon na magbagong buhay ka na. Kaya sinabi sa 2 Corinthians chapter 5, verse 17, if any man be in Christ, he is a new creation. Creation na bago ka ng nilalang ng Panginoon. The old things are passed away, and behold, the old things are become new. Ang mga luma mong pagkatao ay kailangan ay lisanin mo na, alisin mo na, at mamuhay ka na ng bagong buhay kay Kristo. So kaya ang sinasabi ng anointing is the anointed one of Christos. Kaya sino ang anointed one? Si Christ. Ang ayaw ay i-delegate ng Panginoon ng anointing sa bawat isa kapag na-receive mo ang Espiritu ng Panginoon. At kapag na-receive mo ang Espiritu ng Panginoon, na-anoint ka ng Panginoon, mayroon ka ng kapangyarihan. Sa Acts chapter 1 verse 8, ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye be our witnesses, both in Jerusalem, in Judea, and in Samaria, until the uttermost part of the earth. Pag natanggap mo ang anointing ng Panginoon to the Holy Spirit. So, anointed means the Spirit, God empowers the person to do what God has assigned them to do. I-empower ka ng Panginoon, lukuban ka ng Panginoon, at ang mga bagay pagkaloob sa iyo ng Diyos, ipamagawa sa iyo ng Diyos, ay magawa mo dahil you are empowered by the power of the Spirit of God. The anointing refers to the presence and power of the Holy Spirit upon a person. Kaya ako isa na naririto, kailangan sikapin natin, panasain natin na ma-anoint tayo ng Espiritu ng Panginoon, mapuspos tayo ng Espiritu ng Panginoon. Kasi nabi sa Ephesians chapter 5, verse 18, be not drunk with wine wherein it exists, but be filled with the Holy Ghost. Be anointed by the Holy Ghost. Kailangan natin mapuspos tayo ng Espiritu Santo. Kailangan natin, hallelujah, natin ng Espiritu Santo ng Panginoon. Amen ba? Hallelujah! Amen! So, kapag wala kang panganasa ng ang Espiritu Santo ay hindi pagkaloob sa ng Panginoon. Kailangan mo mayroon kang desire na ma-receive ng Espiritu ng Panginoon. Kasi sinabi sa Luke chapter 11, mga kapatid, verse 13, God will give the Holy Ghost to them that ask Him, to them that have desire on Him. Kapag mayroon kang desire na ma-anoint ka ng Panginoon, God will give you. But if you don't have no desire, wala kang desire, wala kang ibig sabihin, ayaw mo. Kapag ayaw, hindi namimilit ang Diyos sa atin. Kaya kailangan natin, mayroon kang desire, mayroon ang aming tingin na magamit ka ng Panginoon. Amen. Purihin natin ang ating Panginoon. Amen! Hallelujah! And Isaiah chapter 61 verse 1 said, the Spirit of the Lord God is upon me. Ang Espiritu ng Diyos ay nasa atin, o nasa akin, nasa iyo, because the Lord hath anointed me to preach the good tidings unto the meek. So, ang Espiritu ng Panginoon ay nasa atin upang ano? Upang mangaral ng Ebanghelyo ng Panginoon, ang Ebanghelyo ng good news, mabuting balita sa mga maamo. Mabuting balita. Anong mabuting balita, mga kapatid? According to 1 Corinthians chapter 15, verse 1 to 3, the good things, the good news is the death, the burial, and resurrection of Jesus Christ. Amen ba? Ang kamatayan ni Kristo, ang pagkalibing ni Kristo, ang pag-abuhay ni Kristo. Salamat po sa Panginoon. Hallelujah, malalim ang Panginoon. May pangalan mo, mga kapatid, na si Kristo ay namatay na ilibing at nabuhay na muli. Ang application na yun, kailangan ka magsisisi ng kasalanan, magkabautismo ka sa pangalan ni Jesus Christ, at mag-anoint ka ng Espiritu ng Panginoon. At ang sabi diyan, and He had sent me to
to bind the brokenhearted. Pinadala ng Panginoon tayo upang tatalian ang mga nasaktan ang damdamin. Ibig sabihin, alawin ang mga nasaktan ang damdamin, to comfort and to proclaim liberty to the captives. O ipapahayag ang mga naalipin, ang mga nakulong, ang mga natalikalaan, ay bibigyan siya ng kalayaan sa pamamagitan ng Espiritu ng ating Panginoon. No one can set you free except you are anointed by God. If you are received, hallelujah, the Spirit of God. If you receive the Spirit of God, you will be set free. At sinabi sa 2 Corinthians chapter 3 verse 17, for where the Spirit of the Lord is, there is liberty. Ipuri natin ang Panginoon. You will be set free from the bondage of Satan. So, the opening of the prison to them that are bound. So, ang mga nakakulong ay mapapalaya sa mga kanikala. So, kailangan mo ang anointing ng Panginoon. Kaya kailangan mo. Sinabi sa Luke chapter 4 verse 8, at sinabi rin ng Panginoon, the Spirit of the Lord is upon me, because He hath anointed me to preach the gospel to the poor. At tinutukoy ng Panginoon ay ipangaral ang Ebanghelyo sa mga maamo, hindi naman sa mga amo, sa mga mahirap. Mahal ng Panginoon ang mga mahirap. Mga maamo, mahirap. Praise God. Mababang loob. Yan, tinutukoy ng poor is they are meek, they are lowly, they are humble, kumbaba, masamo, hindi mayabang, hindi maamo, mapagpakumbaba, mahirap. Hindi sabihin, gusto mo ng Panginoon na mahirap ka para matanggap mo ang Espiritu ng Panginoon, matanggap mo yung Ebanghelyo ng Panginoon. Ngunit kapag mayabang ka, hindi mo matanggap ang Espiritu ng Panginoon. You are close. You are buried. Sigado ka, nabarikid ka, binarahan ka. So, kailangan mo ang meekness, ang humbleness, ang poor spirit. He sent me to heal the brokenhearted. So, kapag hinanggap mo Espiritu ng Panginoon, pinadala tayo ng Panginoon pa, tutulong sa mga nasaktan. So, hindi tayo naninira, kundi magbigay na comfort na rin sa mga nasiraan ng pait. Di ba? Kaya sila patutunan natin kanina ni sa mga kapatid mo, mga nasiraan ng pait, nag-amo at nagbabaril. Kaya mayroong mabuti, hindi namatay, hindi pa nakuruhan. May layunin pa ang Panginoon. Nagkapagbuhay na pa ang Diyos. May layunin pa ang Diyos sa iyo. May layunin pa ang Diyos sa iyo. May purpose po na ang Diyos sa iyo. Kaya kung saan may nangyayari at may purpose ang Diyos sa iyo. Sabi ko sa Romans chapter 8 verse 28, for we know all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Tinawag tayo ng Panginoon ayon sa kanyang purpose, kanyang layunin po. So, to preach deliverance to the captives. So, ipapangaral talaga natin ang kalayaan sa mga nakulong na alipin, and to the recovery, the sight of the blind. So, sa mga bulag sa katotohanan, bulag sa natural na bulag, sa pisikal, palayain ng Panginoon, pabigyan ng Panginoon ng himala, at makakita, inupurin ng Panginoon. Ibig sabihin, ang Diyos ay gagawa ng himala kapag tayo na-anoint ng Panginoon. We need to receive the power of God that you will be set free from the bondage of the devil, and you will have a recovery. Magkaroon kayo ng recovery. Ibig sabihin ay magkaroon ka ng kagalingan. To set up a liberty them that are bruised. Papalayain ang mga nasasaktan, ang kasasugatan, ang mga nagkawalan ng malay, o ang mga nagkaroon ng gasgasman sa buhay. So, salamat sa Panginoon. Hallelujah. Patuloy, hallelujah, gumagamit ng Panginoon sa atin. Patuloy tayo gagamitin ng Panginoon. Gagamitin ako, gagamitin ka. Ikaw ay available sa ating Panginoon. Kapag hallelujah, kapag tinawag ka ng Panginoon, kapag sabihin ng Panginoon, may saan
my daughter, hallelujah, go and preach the gospel. My son and daughter, hallelujah, God, my children of God, go, hallelujah. Hallelujah, help them, hallelujah, praise God. Tulungan mo sila, amen. Purihin natin ang Panginoon, hallelujah, amen. So, ang sabi po sa Isaiah 41 verse 10, it says, fear thou not. So, ang inuutos ng Panginoon po sa atin, fear thou not. Huwag tayong mangamba, huwag tayong magugulungihanan, huwag tayong matakot. Nang ibig sabihin ng fear, huwag tayong magulungihanan, huwag tayong mangamba, huwag tayong matakot. For I am with thee. Ako ay nasa iyo. So, yun ang pangako ng Panginoon. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee. Yea, I will help thee. Yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. So, it is a powerful verse. If you are dismayed, if you are, mga kapatid, frustrated and depressed, ikaw ay gulong-gulo, bigong-bigo, wala nang pag-asa, para mag-problema sa buhay mo. Tandaan mo, sabi ng Panginoon, huwag kang matakot, huwag kang mahinaan ng loob, palalakasin kita, tutulungan kita, iaahon kita sa aking mga kamay, sa katuwiran ng Panginoon. Yan po, hallelujah, ibigkasin mo sa Panginoon. Yan po ang ating sasabihin sa Panginoon. There is power by the word of God. Amen. Alam mo, gusto ni Satanas na hindi mo gagamitin ang salita ng Panginoon. Bear in mind, use the word of God. Bakit natalo si Satanas? Nung doon po sa wilderness, ano sabi ng Panginoon? It is written, thou shalt not tempt the Lord thy God, thou shalt worship the Lord thy God. Huwag mo tuksuin ang Diyos mo. Siya lamang ang iyong sasabayan. Ibig sabihin na isusulat. Kapag nasusulat mga kapatid, you need to pronounce, you need to declare, amen? Hallelujah! The word of God, and puri natin ang Panginoon, the anointing of God, kailangan mo, sabihin mo sa Panginoon mo, sabihin mo sa tao mo. Praise God. Kaya nga sa Panginoon, patuloy niya, in Jesus' name. Praise God. Sige, tutulungan ka ng Panginoon. Tutulungan ka ng Panginoon. Ikaw ay magpakumaba. Kapag magpakumaba ka, kaibigan, tutulungan ka ng Panginoon. Yung kapag mayaman ka, hindi ka tutulungan ng Panginoon. Yan po, tutulungan. Bakit Satanas ay binagsak siya? Because of his pride. Siya ang assistant ng Panginoon. May kapangyarihan siya. Dahil sa kanyang kayamanan, binagsak siya ng Panginoon. Sa Isaiah 14, verse 12, ang sabi ni Satan, he was called, mga kapatid, Lucifer. Lucifer is a shining star, mga kapatid, ang Lucifer. Luminous siya, shining star. Ano sabi niya? I want to exalt my form of the star. I want to most high. So, makapangyari na sa gusto niya ay tataasan pa niya ang Diyos kasi nilalaman ng Diyos. Alam niyo po, ang anointing ng Panginoon ibinigay po sa bawat isa sa mga magagamit sa Panginoon. At kung gagamitin mo sa kasamaan at gagamitin mo sa katiwalian o sa kayabangan mo, God will illustrate, God will destroy them, God will take it. Alisin mo pang sa Satanas, umalisin sa tungkulong niya. Kaya kung ano mang ibang pinagkalong sa ating Panginoon, huwag kang magmayabang, manatili ka pa rin magpakumaba. Ang buhay natin ang Panginoon. Manatili ka pa rin magpakumaba sa ating Panginoon. Bakit si Satanas ay binagsak? Because of his pride. Ang anointing ng Panginoon ay binigay sa atin ng Panginoon. Kapag nagsimba tayo mga kapatid, kapag nagsimba tayo sa Panginoon, we are here to worship God, and God will anoint you if you will worship God. Kaya yung kapunin natin ang Panginoon. Ang Panginoon magpunas sa iyo, magpusto sa iyo, na kanyang kapangyarihan, kung sabayan mo siya. Kaya yung sabay ka dito, narito ka dito, kwento-kwento ka lang dyan. Bakit sabay-sabay? Mamaya ka na magkwento. Amen? Amen ba? Amen. Hallelujah! Listen to the word of God. Hear the word of God. Dahil sabi naman, mapalan ang nakikinig sa salita ng Panginoon. For the time is at hand. Hallelujah. Amen. Praise God.
5, ano sabi dyan? Before I formed thee in the belly, I knew thee. Ibig sabihin, bago pa tayong tinawag ng Panginoon, inanyuhan ka na mula pa sa sinapupunan ng iyong ina. Hello? Tinawag ka ng Panginoon. Bakit naririto ka? Ibig sabihin, tinawag ka ng Panginoon, mga kapatid, mula pa sinapupunan ng iyong ina. Ang sabi dyan, before thou comest forth out of the womb, I sanctify thee. Bago kang lumabas sa sinapupunan ng iyong ina, bago kang isinilang, ay pinaging banal tayo ng Diyos. And I ordained thee a prophet unto the nation. Itinalaga ng Panginoon magiging prophet. Tisa, propita ng ating Panginoon. Propita, ibig sabihin nabigay ng encouragement, mabigay na warning. Alam niyo po, ang bawat isa na tumanggap sa Espiritu ng Panginoon, ay nangyayari ng Panginoon, mayroong kang karapatan na bigay ng baka. Ngayon po rin natin ang Panginoon. Bibigay ka ng kabala, but their blood will not require into other hands. Yan ang gina na yan ng kapatid sa Middle East. Ang gina sa iba't ibang lugar. Because of the pride. Kailangan Espiritu ng kailangan nila ang winting ng Panginoon para sila magpakumbaba. Kaya para sila magpakumbaba, pag-pray natin sila matanggap ng Espiritu ng Panginoon, magpakumbaba sila. At matanggap ng Espiritu ng Panginoon, kapag magpakumbaba ka sa Panginoon, we need to tell down to the Lord. We need to pray to the Lord. Lord, I need you. I'm nothing. I'm empty without you, Lord. Amen ba? Ako wala akong magawa. At wala akong saysay kung wala akong Panginoon. Amen? Praise God. So, hallelujah. Ang sabi po, mga kapatid, sa Psalms chapter 5, verse 12. For thou, Lord, will bless the righteous. O Panginoon, pagpapalain mo matuwid. With favor. Ibig sabihin, mayroon pong pabor. Ano pabor? Mayroon pong mga biyaya. Mayroon pong kaginawahan. Mayroon pong pagpapala. And will thou compass him as with the shield. Ito po, tutulan mo ko, Panginoon. Lukuban mo ko, Panginoon. Balutan mo ako ng iyong pong karasan ko, Panginoon. God's favor brings anointing with God. Kapag mayroong favor ang Diyos sa iyo, mayroong pagpapala ang Diyos sa iyo, ay mayroon pong kabutihan ng Diyos sa iyo, kaya meron tayong okay, buti-buti mo, Panginoon. Kaya awit kanina, hallelujah, God is good unto me. You cannot complain to the Lord, amen. God is good to me. God is good to us. God is good to you. Hallelujah. And God will anoint you, anoint everyone who has a kind Panginoon. Amen. Praise God. Hallelujah. Kaya sabi ng Panginoon, we need to preach anointing that each and everyone that are here, each and everyone that worship to God must be anointed by God. Kasi kapag hindi tayo na-anoint ng Panginoon, the devil will use you. The demons will use you. We need to receive the Spirit of God. We need the anointing of God. But the devil cannot use you if you are filled with the Spirit of God. So, in Acts chapter 2 verse 17, and I will pour out my Spirit upon all people. And sabi na pa yun, I will pour out my Spirit upon all flesh. But your men and your daughters shall prophesy, and your young men shall see vision, and old men shall dream dreams. Ibuhos ng Espiritu Santo sa lahat ng mga tao, ang iyong mga binata ay magsasalita, hallelujah, ng propesya, at ang iyong mga matanda ay magkaroon ng mga panandinig. So, mabigay ang Panginoon ang propesya, mabigay ang mga tanda, mabigay po ang Panginoon ng mga panaginip sa atin. Kung nananaginip ka, mga kapatid, marahil mayroong panaginip na gawa ng nakapaguran mo, maraming panaginip na gawa ng Diablo, mayroong panaginip na gawa po ng Diyos. How do we know that these dreams came from God? Ang dreams na nasa Diyos yun, ano yan? Mapapayapa ka.
Kapag ang dreams na naguguluhan ka, yan marahil mga kapatid ito sa confusion dahil God is not the author of confusion, but He is the author of peace and order. Sa 1 Corinthians chapter 14, verse 23. So, kapag pinaguguluhan ka, hindi sa Diyos yan, pero kapag napapayapa ka, pinapayapa ka ng Panginoon at pinaalaala ka, pinababala ka ng Panginoon, tinakailangan mo hallelujah makinig sa mga binabala ng Panginoon. Buhay natin ang Panginoon. Amen and amen! Yung sinabi ko, hallelujah, sa Hope chapter 13, verse 14, 15, and 16, God, hallelujah, speak to the people. And first time and the second, but the people will not know there's God. And that God will open their ears and their understanding. So, ang Panginoon ang usap sa amin, dalawa, tatlo. There's God. How do we know na yan ang sa Diyos yan? If it is not contradicted in the word of God, it is God. God will speak to you. Kasi 70% it is in the God's word kailangan. 70%. At saka 20%, yun po ang mga panaginip. Ang 10% na kapatid, yung mga circumstansya. Pero na 70% ay ang sasalita ng Panginoon. Wala natin ang Panginoon. Amen ba? Pwede natin ang Panginoon. Amen? Hallelujah! So, kailangan mo ang anointing ng Panginoon. Kailangan natin ang anointing ng Panginoon. Praise God. Next po. The anointing and the table. The table anointing. The table anointing. Okay? The table anointing. Kaya gano'n na lang sinabi ni David sa Psalms 23. Alam niya Psalms 23? The Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in green pasture. He leadeth me beside the still waters, restored my soul in the path of righteousness. For His name's sake, yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for Thou art with me, and Thy rod and Thy staff they comfort me. Thou preparest me the table. Inihanda ng Panginoon ang table, lamisa, and the presence of my enemy. Kapag inihanda ng Panginoon lamisa, di anointed me. I-anoint ka na. In-anoint ka ng Panginoon. So, hallelujah, the foundation number 1 in the table of God is the foundation is the anointing and the table. Amen ba? The anointing, the manifest presence of God thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. Thou anointed my head with oil, my cup runneth over. So, ang iyong kupa ay aapaw. Ibig sabihin, ang iyong pagpapala ay aapaw. Ang biyaya mo ay sasaganin. Kapag i-anoint ka ng Panginoon, ang biyaya mo sasagana, kailangan mo ay mapuspos ka ng Espiritu ng Panginoon upang managala ka ng pagpapala ng ating Panginoon. Amen ba? Hallelujah! Amen? Yan ang kailangan po ng ating Panginoon. So, sa mga believers, may puwan dito sa kabila, sa gitna, sa gitna. So, yan ang po, pundasyon nun. So, kabila, to the believers, ano ang sinabi sa to the believers? Sa 2 Corinthians chapter 3, verse 2 and 6, ang sabi niya, we are the living epistle of God. Not in the ink, but in the Spirit. Tayo ay buhay na epistola ng Panginoon, hindi po sa mga tinta, but sa pamagitan ng Spirit. To have the Spirit of God, you need to have the anointing of God. At sinabi na, praise God, not in the table of stone, but in the table of your fleshly heart. Hindi ko sa kapias na bato, kundi ko sa iyong puso. Amen ba? I-kumpli mo yung puso. Kaya as gano'n na lang sa Psalms 19 verse 11,
Thy word have I hid in my heart, that I might not sin against thee. Ang iyong mga salita ay nanatili sa aking puso, ipamilin sa aking puso, upang hindi ako magkasala. Purihin natin ang Panginoon. Amen ba? Para hindi tayo magkasala, ay nilalagay natin last Sunday mga kapatid ang good fruit. Na magkaroon tayo ng good fruit. Kaya, hallelujah. Kaya, kapag may good fruit ka, kinakain na anoint ka ng Panginoon para magkaroon ka talaga at ang bunga mo manatili. Amen. At ang bunga mo manatili, kaningin sa iyo. Hallelujah. Ipagkaloob sa iyo. Hallelujah. Ano ang sa iyong iniisip, sa iyong mga kapatid, ipagkaloob sa ating ng Panginoon. Hallelujah. Amen and amen and amen. Kaya nga, ang sabi, to the believers, praise God. Now, the word, mga kapatid, healeth, but the Spirit giveth life. The word, the leader. Kasi marami, ang mga tao mahilig po magkukumbina. Pabalitin the word sa mga leader. Kaya nga, ang word, it can give life at it can give death. Kaya nga sinabi ng Proverbs chapter 18 verse 21, sabi niya, the words that you speak have power with the death of life. Kapag iyong sinasabi na kapatid, ano ba sinasabi mo? Praise God, pwede po magiging buhay o pwede maging kamatayan. Kaya sa Proverbs chapter 18 verse 21, the power of your words. So, gusto po ng Panginoon na ingatan natin ang ating mga sinasalita, ang ating binibig kasi binibig na dapat ito'y maging buhay. So, ang mga tao na gusto po ng buhay, kinakailangan natin ang mga salita natin. Kung gusto natin kabutihan, kailangan natin kabutihan sa sarili mo. So, the leader killeth, but the Spirit giveth life. Kapag dogmatic ka sa iyong sarili, mahilig ka mag-criticize, mahilig ka mag-ukundina. Yan ang dogmatic. But if you are anointed by God, and with the Spirit of God, hindi ka mapag-criticize, hindi ka mapag-ukuna. Kundi gusto mo ng kapatid, mapapayaman. Kaya ang kapayaman sa Diyos naman, ang bigyan ng buhay, kaya mayroon ng understanding. Kung magkaroon ka lang ng understanding, kapag nandiyan Espiritu ng ating Panginoon. Amen ba? Hallelujah! Puri natin ang Panginoon. For God created the world. Hallelujah! In wisdom and understanding. In heaven understanding, the earth by wisdom. So, yan po sa Proverbs chapter 3 verse 19. So, gusto ko na kapag marami pong magagaling sa salita, ngunit walang mabuting gawa. Maraming mga marurunong hanggang lang sa intelligente, ngunit wala po sa puso. Kaya kapag mayroon kang pagmamahal sa Panginoon. Praise God. Naunawaan mo. Amen? Praise God. Yan po. Kasi wala tayo dito sa kabila. Mag-bring natin yung screen sa kabila dito. Hallelujah. Makikita nyo rin dito sa kabila. Hindi pantay. Praise God. Mayroon magbigay ng screen niya dito sa kabila. Yung screen malaki. Okay. Salamat po sa Panginoon. Ngayon, sa upuan, sabi sa 1 John chapter 5 verse 4, sabi niya, we can overcome the world according to your faith. Ibig sabihin, magpagtagumpayan mo ang kaaway mo, ang lahat ng problema mo, kapag ang pananampalataya mo ay hindi mo wala. Ano ko sabi? Pananampalataya. Ang ibig sabihin, yan ang faith. Kaya sabihin, it is an overcoming by faith. Mapagtagumpayan mo. Anong mga table ng problema, anong mga misa ng problema, nakalatag ng problema pag may pananampalataya. Mapagtagumpayan mo yan.
5 verse 4. Kaya kung may problema, sabi mo, sabi ng Panginoon, mapagtagumpayan ko kapag may pananampalataya ko. Ang tanong, may pananampalataya ka ba? Magkaroon ka ng pananampalataya sa Panginoon kapag inanood ka ng Panginoon. Kapag inanood ka natin, sabi, Lord, increase my faith. In Luke chapter 17 verse 5, Lord, increase my faith. Dagdagan mo para aking pananampalataya. Kung mahina ang iyong pananampalataya, dagdagan ang pananampalataya kapag inanood ka ng Panginoon. God will increase your faith. Inupurin natin ng Panginoon. Hallelujah. Kapag gumalawa ka pa lang sa paaralan, tumataas ang grado mo. Pero lagi ka absent, wala kang grado. Pumaksa ka talaga. Kaya kapag nakita ka palagi linggo-linggo, i-increase ng Panginoon faith mo. Sabihin mo, linggo-linggo hindi mo mag-absent ka kaya lagi ko. Dito ko pang maligras sa aking pananampalataya. Inupuhin natin ang Panginoon. Amen ba? Amen? Hallelujah! Ang narito ngayon ay praise God, salamat sa Panginoon. Kaya anoon ka ng Panginoon ngayon. Praise God. Hallelujah! So, salamat po sa Panginoon. And then, itong pangalawa po sa kuwan dito, ang sabi dito, mayroon kang piyesta. Alam mo, kapag anoon ka ng Panginoon, parang piyesta. At piyesta, masaya ka. Kapag anoon ka ng Panginoon, lagi kang nagdidiriwang. Lagi ka nagpipesta sa Panginoon. Bakit nagpipesta sa Panginoon? Kasi inanood ka ng Panginoon. Pinuspos ka ng Panginoon. Binigyan ka ng biyaya ng Panginoon. Sa John chapter 7, verse 37-39, sabi niya, in the last day, the great day of the feast, and sa huling araw sa araw ng pista, the great day of the feast, and Jesus stood and cried, saying, if anyone thirst, let him come unto me and drink. Out of his belly shall flow rivers of the living water. At ang Panginoon na kanyaya kung sino ang nauhaw, nagugutom, at nagnanais, ay pagkaloob ko sa kanya ang tubig. Sa kanya kay buturan, sa kanya, hallelujah, tiyan sa kanya kay buturan, ay dadaloy ang tubig. Inupunin natin ang Panginoon. Dadaloy ang anointing ng Panginoon. Huwag mo sabihin, doon sa langit ang anointing ng Panginoon. Kapag sabihin mo, hallelujah, at dadaloy yan, praise God, if you will declare it, it will manifest kung sabi ng Panginoon. But the Holy Ghost was not yet given because Jesus Christ was not yet glorified. But Jesus Christ was already resurrected. Amen. He was already glorified. Nabuhay na siya. Dahil, hallelujah, buhay na siya. Matanggap mo na ang anointing ng Panginoon. Matanggap ng Espiritu ng Panginoon. Matanggap mo na ang comforting power ng ating Panginoon. Hallelujah! Amen ba po ng Panginoon? So, kapag natanggap mo na ang comforting power ng Panginoon, you can fight. Sabi po sa 2 Timothy chapter 6 verse 12, fight a good fight of faith and live on eternal life. Mapaglaban ka, makipaglaban ka, makipagdigma ka sa mabuting pakipagdigma sa pamagitan ng iyong pananampalataya and live on eternal life. Kahit manangan ay sa buhay na walang hanggan, huwag kayo manangan ito sa lupang ito. Ang lupang ito mabubulok, ang lupang ito masisira. Kaya nga, away-away na sila, kahanda na yung nuclear na pasabuking mga ibang bansa na yun. Ibang mga nuclear sila. Kung masabi ko niya, basta ikaw handa ka sa pananampalataya mo, iligtas ka ng Panginoon, nanangan ka sa buhay na walang hanggan, na eternal life, hindi eternal damnation, kundi eternal life. Ngayon po rin natin ang ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah, amen. Kailangan natin ang eternal life. Kailangan natin ang pananampalataya na magipaglaban ka ng pananampalataya. Dahil sinabi po, hallelujah, sa Ephesians chapter 6 verse 12, for we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against power, against the roar of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Hindi tayo maglaban sa laman at tugo, kundi si Espiritu si pangawid sa mga kapatid sa kadiliman, sa mga kasamaan. Kailangan mo ang anointing ng Panginoon. Praise God. Kailangan ng Spirit ng Panginoon. The sword of the Spirit is the Word of God. Kailangan ng prayer. Pray always with prayer and supplication for all the saints. Lagi kang nalangin. Hallelujah. Susumama ka sa kanalangin sa lahat ng kabanal. We are always praying for you. Hallelujah. Give
thanks to the Lord na may nanalangin sa inyo. There's someone praying for you. Amen. Upang ikaw ay mapagtagumpayan mo ang mga pagsubok sa buhay mo. Yan yung kurela din ang ating Panginoon. Hallelujah. It is the anointing of God. Yan po. Praise God. So, kapag na-anoint ka, mayroon na yan, the character of God. The character of God. Praise God. And Isaiah chapter 11. There is the character. Ano ang character of Panginoon? The Spirit of the Lord. The Spirit of wisdom. The Spirit of might. The Spirit of counsel. The Spirit of understanding. The Spirit of the Lord. The Spirit of knowledge. Yan po ang character ng Panginoon. Kaya kapag na-anoint ka ng Panginoon, mayroon kang mabuting pag-ugali. Mayroon kang pag-unawa. Mayroon kang pag-apayo. Mayroon kang pangyarihan. Hallelujah! At mayroon kang understanding at mayroon ka ng kaalaman. Amen po rin natin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. So, ang sabi niya, the sign shall follow them that believe. If the anointing is upon us, sign shall follow them that believe. Sabi sa Mark chapter 16, verse 16. Sign shall follow them that believe. In my name they shall cast out devils. In my name they shall speak new tongues. In my name they shall cast out devils. In my name they shall lay hands on the sick, and they shall recover. God will use your hands. God will use your mouth. God will use your mind. God will use your heart. If you are anointed by God, inupunin natin ang ating Panginoon. Hallelujah lang natin ang Panginoon. Amen ba? Kailangan mo ma-anoint ng ating Panginoon. Kaya nga, the mission of the church. Sa Matthew chapter 28, hallelujah, 18, 19, and 20, the mission, hallelujah, called the 12 disciples. Ang sabi niya, all power is given unto me, and heaven and earth, go therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Ghost. It is, the subject is this name. Not names, the name of the Father, Jesus. The name of the Son is Jesus. The name of the Holy Ghost is Jesus. Hallelujah. Kaya sa Acts chapter 2, verse 38, nasa Peter said unto them, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Amen. Receive the Holy Ghost. For the promise unto you and to your children and to all that are of heaven as the Lord our God shall call it. He said, save yourselves unto our generation. Save yourselves. Iligtas niyo yung sarili sa likong lahi ito. Paano kayo maligtas kung hindi tayo anoint ng Panginoon? Kaya magkukumahog tayo na maligtas sa likong lahi ito. Hallelujah. To them that receive 3,000 souls in that day. Dinagdag ng Panginoon 3,000 mga kaluluwa ang iniligtas ng Panginoon. Kapag anoint ng Panginoon, praise God, ikaw ay susunod sa gawain ng Panginoon. Amen ka, palakpakan natin ngayon. Amen! Hallelujah! So, in the Bible, anointing is often used as a symbol of God's approval. Ang anointing, yan ay simbolo na i-approve ka ng Panginoon. Amen? So, the approval in His presence, sa kanyang presensya, the approval that you will bless by God. Hallelujah! God will bless us. Hallelujah! If you are anointed by God. Yung nasa kanyang Panginoon. And anointing is the approval of power. Naaprubahan ka na mga tanggap ka ng kapangyarihan. Approval of comfort. Approval na aalawin ka ng Panginoon. Kaya ang Spirit ng Panginoon may mag-alo sa iyo. Just 14 verse 26. The Comforter will come and say in my name through the Holy Ghost. And then, the anointing is the approval of healing. So, kapag na-anoint ka ng Panginoon, hallelujah, approve ka ng Panginoon. Patunayan na ikaw pagagalingin ng Panginoon, pagagalingin ng Panginoon, pagaling. The approval of joy, ang kagalakan, hindi mo natanggap ang galakan.
Simabot ka pa rin, wala kang anointing ng Panginoon. Kapag ba anointing ng Panginoon, galak na galak ka, interesado ka, hallelujah, tuwang-tuwa ka, enthusiastic ka mga kapatid. Masigla ka sa Panginoon, salamat po Panginoon, hallelujah! Lord, chika, thank you Lord, for the anointing in it. Makakalong-kalong ka, hallelujah! Mabubuhay ka sa Panginoon because there is a joy. The joy of the Lord is your strength. Nehemiah chapter, hallelujah, 8 verse 10 mga kapatid. So, hallelujah. Yan po ang sabi ko. So, there is a favor. Kapag anointing, there is a favor by the blessing of Panginoon, by power of Panginoon, and there is prosperity. If you are anointed by God, there is a prosperity. Prosperity. Kaginawahan. Kaginawahan, prosperity. Kapag mayroon kang prosperity, notice, makinig kayo. God will give you a spirit of humility. Hello? Kapag wala kang spirit of humility, you will not be anointed by God. Ano yung humility? Kailangan ka magpagpakumbaba. Sabi mo, magpakumbaba ka. Alam mo, si Satanas, ayaw magpakumbaba yan. Kaya nga, hindi na siya talaga anointed ng Panginoon. Alisip siya ng Panginoon, nakanta niya siya na predestinating siya kinalagay sa lugar sa legal fight. Kaya kailangan mo ang magpakumbaba. Kapag magpakumbaba ka, and then God will give you authority. Karapatan, kapangyarihan. So, yan nalas mo mga kapatid. Bakit nalis ng Panginoon dahil hindi ka magpakumbaba? God will erase you. God will cast you out. Iburahin ka ng Panginoon, alisin ka ng Panginoon. Liquidate ka dahil kayo wala pang kumaba. Alam niyo po, ang gera mga kapatid sa Middle East, ang gera po sila proga, the only thing that will be anointed by God, ay yung Panginoon ng Spirit, magtanggap niya ng Spirit of humility. Papakumbaba. Amen. Bawat isa sa atin ngayon ba tayo humility, meron ba tayo pagkumbaba? Amen. Dapat natin ang Panginoon. Kapag mayroon kang spirit of humility, hallelujah, God will bless us. God will bless you. But if you are full of pride, puno ang kayabangan mo, ibabagsakan ng Panginoon. In Proverbs chapter 16 verse 3, pride goeth before destruction and Holy Spirit before fear. Ang mayabang ay babagsakan ko rin. Ang matigas siraan sa inyo. But kapag may anoint ka ng Panginoon, God will give you authority. Kaya nga, ang ibig sabihin ng anointing ng Panginoon, you have an authority. An authority is, ye shall receive power after that the Holy Ghost is coming, and ye shall be my witnesses. Holy Ghost, power. It is a special miraculous ability, special na milagro abilidad na pinagkaloob sa atin ng hallelujah, ng Espiritu ng Panginoon, amen. Purihin naman ng Panginoon, hallelujah, hallelujah, hallelujah. So, God's anointing makes me a bitter person. Kapag anoint ka ng Panginoon, magiging mabuti kang tao. Sa verse Psalm chapter 5 verse 20, sabi yan, and the benefit of peace will sanctify you with body, soul, and spirit, and be preserved blameless in the time of the Lord Jesus Christ. We will be blameless. We will be sanctified. Pagpapuri natin ng Panginoon. Kaya kailangan mo ang anointing ng Panginoon. Kaya kailangan ang anointing ng Panginoon. Kailangan mo ang anointing ng Panginoon. Sabi na, Lord, I need your anointing, Lord. Hallelujah. Pagpapuri natin ng Panginoon. Palakaran ng Panginoon. And the anointing makes difficult tasks easier. Ang kapag anoint ng Panginoon about sa atin, yung nasa ng Panginoon, ang mga mahirap na mga bagay ay maging magaan lang yan. Maging magaan lang yan. It is easier task na yan. It is not a heavy task, but we will be an easier task. Magiging magaan lang yan. Kaya bakit maging magaan? Mabigat talaga yan. Kapag sinabi mo mabigat talaga. Sabi mo magaan talaga yan. Di ba? Sabi mo magaan lang yan. Pero nandyan, naliting ako yan. Eh, di ba? Kaya nga sinabi ni Pablo sa Philippians 4:19, I can do all things
ito kay Kristo na nagpapalakas sa akin, nagpapalakas sa iyo, pinalakas ka ng ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Wala kasi tayo. Kaya kapag sinasabi mo, ay, hindi ko kaya, hindi ko magawa yan. Dahil sinabi mo yan, hindi ko lumayan sa iyo. Death and life is in the power of your tongue. Sabi sa Galatia 1:1. Kaya, kapag sinabi mo, mahirap yan, mahirap talaga ako, mahirap ako talaga. Kaya sinabi mo yun eh. Pero, kapag sinabi sa iyo kaibigan mo, praise God, friend, parang yung mayaman na, praise the Lord, hallelujah, yung mayaman na talaga, di ba? Yung sinabi ng friend, friend, ang pumapangit kaya nata. Sabi mo, iba, driver mo, gumaganda ako dahil sa Panginoon. Kaya pala din yan. Amen, hallelujah. Amen, bahay na tayo. Huwag ka mapakalo ka sa takas. Kung sila diniklara niya kasama, di mo naman kabutihan. Walang pala niyo yun. Amen, walang pala niyo ito. Amen. Sabi, friend, parang hindi ito manala. Praise the Lord. Hallelujah, baka mo ng Panginoon. Hallelujah, baka na malakas. Di na tuwing upon the Lord. Sabi niyo, the strength, they shall mount up the wings of the eagles. They shall run and be ready. And they shall walk and be ready. Hindi nangina, hindi manana, hindi hallelujah. Lumupas. Amen? Ano sinasabi niya sa Isaiah 40 verse 41? So, ang sabi dyan, anointing makes possible. Anointing makes possible. Kapag in-anoint ka na may maging posible. Sunod sa 1 verse 7, for with God, nothing shall be impossible. For with God, nothing shall be impossible. With men, it is impossible, but with God, all things are possible. Sa tao ay posible, sa Diyos ay posible. Anong bagay, sabi mo posible yan, diba? Hallelujah, hallelujah. Dahil sinabi sa Ephesians chapter 3 verse 30, ano sabi niya? God is able to do exceedingly abundantly above all what we ask or think, according to the power, according to the anointing that worketh in you, that worketh in us, amen. Ayon sa kapangyarihan na kumikilos sa akin, magawa ko lang ito, higit sa lahat, sobra sa lahat, may ibabaw sa lahat, at kapangyarihan ng Panginoon. Hallelujah. Magawa mo sa tulong ng Panginoon. Kaya huwag mo sabihin na hindi mo magawa. Sabihin, magawa natin. Sa tulong ng Panginoon Jesus. Wala pa ka na Panginoon. Hindi mo lang makahan. Sabihin mo. Amen. Amen. Kapag nalalito ka, huwag kang pinto-pinto dyan. We are here to declare the goodness of God, the anointing of God, the power of God, the prosperity of God. Hallelujah. When God anoint your business. Sino may business dito? Tasan mo. Ikaw may business. Sala. There is a man's business. There is a material business. There is God's business. God will bless your business. Bakit sinabi mo sa Proverbs 11 verse 25? Ano sabi niyan? A liberal spirit shall be made path. Ang maluwag na espiritu, ang mapabigay ng espiritu, ang generosin ng espiritu, ay para sa saganay ng Panginoon. I-bless ka ng Panginoon. Pero kapag madamot ka, maging madamot rin ang Diyos sa iyo. Siyempre hindi ka madamot ka sa mga. Palitan mo na ng mapabigay. Generosity. Bakit sinasabi, hirap na hirap ka. Sabi ko sa'yo, bakit hirap ka? Siguro, madamot ka eh. Kapag madamot ka, manghirap ka talaga. Sinabi naman ng kasulatan, ang mapagbigay ay yayaman. Kung gusto mo maging ginawa ng iyong business, huwag kang madamot. Sabi mo, huwag na kang madamot. Mapagbigay na ako. Palakpan natin ang Panginoon. Amen ba? Hallelujah! Yan ang secret of business of God's business. Mapagbigay ka. Amen? Mapagbigay ba tayo? Amen. Yan ang anointing ng Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. But, kapag ikaw madamot, don't inspire that you will be blessed by God. That it is not the word of God.
the word of God will not be reversed, but it is written and will come to pass. Sabi po sa Isaiah chapter 55 verse 11, the words I speak unto you will accomplish this I said. Ang mangyayari, ang kasaltaan, sinasabi ko mangyayari sa iyo, mangyayari ito. Amen? Ngayon, when God anoints your body, in-anoint ng pera natin katawan. Kung mayroon kang sakit. At sabi yan, sa James chapter 5 verse 14 to 16, if any sick among you, nasa diyan, let him go to the elbow of the church and anoint him. So, sinabi ng Panginoon, kung may sakit sa inyo, tatawagan mo na sa simbahan, anoint him. Anoint him. If he have committed sin, they shall be forgiven him. Kapag siya ay nagkasala, kinakailangan pananawarin siya. Paano siya mapapatawad? Kasi kasalanan niya na binihadlang sa hindi pagkagaling. Parang sabi diyan, para mapatawad siya, sabi niya, confess your fault one to another and pray one to another. Magpahayagan kayo sa inyong kasalanan. Kaya before you will pray, we need to confess. Amen. Ipahayag mo sa Panginoon. Hallelujah ng Panginoon. Hallelujah. Amen. Amen. Yan ang gusto ko ng Panginoon. Hallelujah. Amen. Kailangan natin arating ng Panginoon. Amen. Hallelujah natin ng Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. In Deuteronomy chapter 9 verse 3, he said, understand therefore this day that the Lord thy God, which He which goeth before thee as a consuming fire. At unawain mo sa araw na ito na ang Diyos na Panginoon mo ay gagawa sa iyo dahil siya ay pumutok na apoy, consuming fire. And He shall destroy them. At sila ay tutupukin. And He shall bring them down before the face. At sila ay ibabagsak sa aking harapan. And thou shalt drive them out. At sila ay palayasin and destroy them quickly. As the Lord hath said unto thee. God revealed him as a fire. Kaya nga, okay. So, ang Diyos ay umaapoy. Kaya nilagay ko din yung Diyos apoy. Dito rin. Yung sumisingap, apoy. Ibig sabihin, God is a consuming fire. In Hebrew 12:29, God is a consuming fire. Ang Diyos na tumutok na mag-destroy sa lahat ng kaaway. Ang mag-destroy sa lahat ng kaaway. Kaya para masira ang lahat ng mga kaaway, kailangan ng anointing ng Panginoon. Kaya, ang bayan ng Panginoon, ginigira ng kaaway sa matalang na sa panahon ng Holocaust, pinagpapakay sila ng milyon ng mga Hudyo. Ngunit sabi nila, ay nakapapayag na parang Holocaust na lilipurin kami. Gusto ng kaaway na lipurin sila. Pero, ang sabi ng Panginoon ay, ipagtanggol ko kayo. Ipagtanggol sila ng Panginoon. Ipagtanggol ko ng anointing ng ating Panginoon. In Zechariah 14 verse 12, the Lord will send plagues to the enemy of the Hebrews, to the Jerusalem. Ang Panginoon padala ng salo, mga apoy sa kanilang kaaway, that while they are standing, they will be consumed, and in their mouth will be rent away. Sila ay mapupugnaw at matutunaw. Dahil ang Diyos ay umaapoy. So, kailangan natin apoy ng Panginoon. Pangako ng Panginoon in Matthew chapter 3 verse 11, I indeed baptize you with water unto repentance, but he that cometh after me is mightier than I, whose shoes I am not worthy to bear. He shall baptize you with the Holy Ghost and fire. He shall baptize you with the Holy Ghost and fire. So, dinidistinguish dito, sinasalarawan dito, at kailangan natin ng Holy Ghost and fire. Sino mag-baptize? Ang Diyos.
Hallelujah, papalan ng Panginoon. Sabi natin, Lord, baptize me with the Holy Ghost and fire, Lord. Hallelujah. Kapag umaapoy ka, hindi ka ay mapupugnaw, hindi ka magagalaw. Subukan mo hawakan ka po. Magalaw ka ba? Hindi. Masusunod ka. Kaya, hindi lang tayo na Holy Ghost, kaya umaapoy tayo. Kaya pinangalan sa mga conference niya, we will be a fire bearer. Fire bearer. Umaapoy. Nananaan ang apoy sa atin. Amen. Dahil yan ang pangako ng Panginoon. It is a promise of God. He shall baptize you with the Holy Ghost. But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be my witnesses, both in Jerusalem, Judea, and Samaria, until the uttermost part of the earth. Palapakan din natin tayo. Until the uttermost part of the earth. Ang panguli po, hallelujah, ang sabi niyan, how good, behold, how good and pleasant it is for brethren to dwell in unity. Hindi mo kayo tayo. Napakabuti kapag ang bawat mga kapatid ay nagsama-sama. Hallelujah. Kung gusto mo mapustos sa Espiritu ng Panginoon, ma-anoint ng Panginoon, magsama-sama pa tayo. Hallelujah. Praise God. Magsama-sama pa tayo. Amen and amen. For the Lord thy God is a consuming fire. For the Lord thy God is a consuming fire. Let us pray to the Lord. Kung nais natin anoint ng Panginoon, tayo pa luluhod. At tayo po ay punasan po ng langis ng Panginoon para matanggap natin anointing ng Panginoon. Sa akin, Lord, I need your anointing, O God. Let us kneel down to the Lord. Hallelujah, God, your anointing. Hallelujah, hallelujah. Oh God, oh God, salamat po po Panginoon. Sa iyo anointing na Panginoon. Let us come to the throne of grace of God. Let us kneel down to the Lord. Lord, hallelujah. Anoint everyone, Lord. By the power of the Holy Ghost and fire, O God, Lord. Anoint everyone, O God. By the power of the Holy Ghost and fire in the name of Jesus. In the name of Jesus. Ang lahat na halulod ay anoint. Ang hindi lulod, ayaw pa anoint. Praise God, Lord. Hallelujah. Anoint po kayo ng Lord. Hallelujah. Si Brother Rumel po in the name of Jesus. 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 By the power of the Holy Spirit. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah, Lord. Anoint mo po Panginoon, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Sister Panginoon Bibi. In the name of Jesus. 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 By the power of the Holy Spirit. Anoint him. By the power in the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Anoint mo po Panginoon, Lord. Ang kalulong ito po Panginoon, Lord. In the name of Jesus. Hallelujah. In the name of Jesus. Hallelujah. Haya malaya sakala malaya sakia. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. 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 Hallelujah, Lord. Lord, hallelujah po Panginoon. Serpent Panginoon, Lord. Hallelujah. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. In the name of Jesus. Hallelujah, Lord. Salamat po Panginoon, Lord. Hallelujah. Sa lahat po Panginoon, Lord. Hallelujah. 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 Hallelujah, Lord. Salamat po Panginoon, Lord. Sa lahat po Panginoon, Lord. I-anoint po po Panginoon ng bawat isa po Panginoon, Lord. Sa pangalan niyo po Panginoon, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sige. Ang lahat ang luluhod ay anoint. Hallelujah, amen. Praise God, hallelujah, Lord, hallelujah. Anoint mo po Panginoon sa madaling. Hallelujah, Panginoon, Lord, hallelujah, in the name of Jesus. 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 Lord, anoint mo po Panginoon si Beres Panginoon in the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Lord, anoint mo po Panginoon si Mother Panginoon Allergy in the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Anoint mo po Panginoon si Nonoy Panginoon, Lord. Hallelujah. Anoint po Panginoon in the name of Jesus. Hallelujah. 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 Hallelujah, Lord. Anoint mo po Panginoon, Lord. Si Mother Remark po Panginoon in the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah, Lord. Oh, anoint mo po Panginoon, Lord. Si Mother po Panginoon, Lord. Hallelujah. In the name of Jesus. Hallelujah. Anoint mo po Panginoon, Lord. Si Mother po Panginoon, Lord. Hallelujah. 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 Oh God, hallelujah, Lord. Sa the name of
Thank you po, Panginoon, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Sa Brother John, nadulis, Panginoon, anoint her. By the power of the Holy Ghost, hallelujah, in the name of Jesus. In the name of Jesus, in the name of Jesus. In the name of Jesus, hallelujah. Lord po po yung anak ko, Panginoon, Lord, gamitin mo po po yung mga aral, Panginoon. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Ganun po, Panginoon, ang litong pasalito, ang halaga po, Panginoon, anoint. Panginoon, bako dito, Panginoon, maging mga galing salita. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sige. Pray to the Lord, pray to the